So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. So throwback series na naman tayo at for today's episode, ayan, i-review natin ulit ang iPhone X ngayong 2024. Maganda pa kaya to or sulit pa? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan, shoutout po sa mga nakanood ng aking pagbili netong iPhone X sa Green Hills. So yun, bumili ulit tayo ng iPhone X para ma-review po dito sa ating YouTube channel ngayong 2024. So shoutout sa nakanood ng ating review rin neto nung 2023 sa ating throwback series din. Dahil feature na rin natin ito sa ating throwback series nung 2023. Nireview natin yon bago lumabas yung iOS 17. Kasi ako, ang lakas ng pakiramdam ko na ma-update to sa iOS 17, pero sad to say hindi po siya na-update sa iOS 17. So hanggang iOS 16 na lang po itong iPhone X. And ngayong 2024, maraming nagtatanong, Kuya Jay, maganda pa po ba ang iPhone X na bilhin ngayong 2024? So ngayong first quarter ng 2024, ayan, bumili tayo ng iPhone X. Sa mga nagtatanong, Kuya Jay, ano ba ginagawa mo sa iPhone mo pagkatapos mo ni-review? So yun, binibenta ko siya ulit, syempre, para makabili ulit ng ibang unit. Kaya yun, bumili ulit tayo ng iPhone X ngayong 2024. So, syempre, saan pa ba makakabili niyan? Wala nang iba kundi kay Ate Mayet sa CMB Gadgets sa Green Hills po, mga ka-J-Vlog. Marami pong available na mga iPhone sa Green Hills na mga legit na iPhone, of course. At yun nga, i-recommend ko sa inyong shop na parati natin binibila ng mga review units natin ay kay Ate Mayet sa CMB Gadgets. So yun, Stall XA9. At kung interesado kayo dito, iyan, mag-PM na kayo kay Ate Mayet dahil ang dami niya pong iPhone X na available ngayon. Meron silang 64GB and 256GB. Quick reminder lang, wala pong 128GB na iPhone X. Naglabas na lang si iPhone ng 64 and 256GB para sa mga storage. In-skip nila yung 128 kaya ang laki nung Lactao, 64 to 256, di ba? So, nagamit ko na to ng isang linggo, itong mismong unit na binili natin kay Ate Mayet. So, yung battery health na ito, nasa 80 plus yung binili natin. So, hindi siya 100% na battery health. Pero yon, kung nagda-doubt nga kayo sa mga battery health, pwede naman i-3U tools to para makita yung totoo mga battery health ng mga iPhones. So, inas naman natin si Ate Mayet. Ate Mayet, okay ba yung battery na ito? So, hindi naman daw siya boosted. Yung mga units na iPhone X ngayon ay hindi mga boosted kasi iba doon. Sinabi niya naman na mismo na palit na yung battery kasi syempre, ano na yun matagal na lumabas itong iPhone X. Year 2017 po, lilabas ang iPhone X. Kaya expect nyo yung iba talaga is degraded na yung mga battery at palit na yung mga battery na mga ganda naman po yung pinalit na quality. So yun, okay naman po yung mga units ni Ate Mayet na battery ng mga iPhone X doon. Ito, ginagamit natin ngayon itong iPhone X. And okay naman siya. Pagtatanungin nyo ako, sa paggamit ko, hindi sa gaming, social media, YouTube, abot naman siya ng isang araw. Pero syempre, depende pa rin sa usage. Pag gagamitin nyo to for gaming, asahan nyo, oras lang po ang tatagal nito, okay? Kahit sa mga ibang mga models ng iPhone, oras lang ay tatagal nyo pag maglalaro kayo kasi mababa lang po ang milliamp hour battery capacity nito. Ganda ring i-remind sa inyo, pag bumibili ng iPhone, ang tignan nyo pinaka-importante is the battery capacity. Hindi lang yung battery health. Yung battery health, guide lang yan for mga nade-degrade na battery ng iPhones. Pero ang importante pa rin titignan nyo is yung capacity, of course. For example, itong iPhone X, mababa lang ang milliamp hour neto. So, ang milliamp hour capacity neto is 2,716 milliamp hour. So, ang liit lang yan mga ka-J-Vlog. Kaya expect nyo na pag gagamitin nyo to sa gaming, mabilis talaga siya malobat. Compare kasi sa mga iPhones na mas bago ngayon, maliliit ang battery capacity din, yes. Pero, mas power efficient kasi yung chipset na nilagay nila doon sa mga bagong iPhones. Kasi mas maliit po yung mga processor nun. So, mas maliit na processor or mas maliit na chipset, mas power efficient po siya. So, yun yung meaning nun. Ayun, ang tanong naman, ano ba ang chipset? Kuya Jay, ano ba ang chipset ng iPhone X? Ang chipset ng iPhone X is the Apple A11 Bionic chip na, sad to say po, hindi na po siya support ng mga latest update ngayon ni iOS. So, hanggang iOS 16 na lang po itong iPhone X. Pero, yung iOS 16 ay super relevant pa rin yan ngayon sa market. And matagal nyo pa rin pong magagamit yung iOS 16. So panigurado ito ay tatagal pa naman din ng ilang taon
sa mga update supports ng mga applications, Facebook, and of course sa Facebook or ibang social media, and of course sa mga games. Pagdating naman sa presyo, itong iPhone X, yung second hand kay Ate Mayet, yung 64GB ay nagkakalaga ng 11,000 pesos with package, with gift box, tapos 10,000 pesos po for the basic package. Yung 256GB, which is ito pong gamit natin, ang presyo kay Ate Mayet is 12,500 pesos. Tapos yung basic package is 11,500 pesos. Pero, syempre, abang-abangan nyo na lang. Parati naman nagsisale si Ate Mayet. Malay nyo makuha nyo pa to ng mas mura sa presyo niya ngayong February. Ito yung binili nating unit, iPhone X, 256GB. So, kung bibili kayo nito, konti lang naman ang difference ng 64 sa 256. I suggest go for the 256. Mas magagamit nyo po yung storage na yan compare sa 64GB. Kung ano kayo kung mahilig kayo mag-selfie, mag-video, go for the 256GB. Lalo na pag nag-vlog kayo or gusto nyo gamitin for content like TikTok or social or Facebook or YouTube, go for the 256GB na storage. Paniguradong masulit po yon. So next, ito naman tayo sa mga ibang specifications si iPhone X. Ito pong unit na to ay lumabas nga noong year 2017. Ito po yung first ever na iPhone na merong full screen display. Ito po yung 10th year anniversary na iPhone. So wala pong iPhone 9, nag-skip sila sa iPhone 9 at bigla silang nag-iPhone 10 para sa 10th year anniversary nila. So yon, lumabas ang iPhone 8, 8 Plus, and iPhone 10 na magkakasabay, at ito nga po yung pinakamahal na version, at ito po yung unang-unang iPhone na ang presyo is almost $1,000. So grabe, very expensive before neto. Biruin yung 10,000 pesos na lang kay Ate Mayet. And ang unang software neto is iOS 11. Sa screen naman, meron po siyang Super Retina OLED display. Ayan yung full screen. Ito po yung notch. Ito po yung very famous before na notch display. So si Apple po ang nagpa-hype ng notch display nung nilabas tong iPhone X. Nagsigayahan na yung mga Androids yung may mga ganitong notch din, hanggang palit na palit yung notch, naging bilog na lang, naging punch hole. So grabe, nakakatuwa, masaksihan yung mga innovation ng mga smartphones. Pagdating naman po sa camera, meron po siyang dual rear camera. Sa mga nagtatanong, Kuya Jay, meron po ba itong 0.5? Yung mga ganyan-ganyan, 0.5. Wala po. Kahit na dual camera po itong si iPhone X, yung pangalawang lente po nito is telephoto lens. Ano po ba yung telephoto lens? Yung telephoto lens ay magagamit nyo po yan for zooming. Ito pong si iPhone X ay merong 2x optical zoom. So, doon nyo po magagamit yung telephoto lens niya. Meaning po nun, yung mismong lente po yung gagamitin nyo for zooming para mas maganda yung quality ng photo. Pero pag zoom nyo pa further, digital zoom na po yun. So, yun naman po yung use. So, yun po yung use ng telephoto lens for zooming siya. Pero both main and rear ay 12 megapixel. At yung front camera po neto is 7 megapixels. And sa mga consumers dyan na naghanap ng very cute na iPhone, maliit lang screen size nito dahil 5.8 inches. Mas malaki pa po ang screen ng iPhone XR, iPhone 11, and iPhone 12. So 6.1 inches kasi yung mga yon. Pero dito kay iPhone X, kung gusto nyo gumamit ng isang napaka-cute, very handy na iPhone, go for the iPhone X dahil okay siya for one-handed operation. At kahit na napakatagal na lumabas na itong smartphone na to, okay na okay pa rin gamitin, di ba? Very pa rin siya, premium looking. Ang ganda talaga, walang tatalo talaga sa design ng iPhone, to be honest. Maganda siya, very premium. Okay. So, yun, marami rin nagtatanong, Kuya Jay, mag-Android ba ako or mag-iPhone? Iba kasi talaga ang ecosystem ng Android sa iPhone. Kung gusto nyo talagang ma-experience yung Apple ecosystem, syempre, ayan, marami namang way para makapasok sa Apple ecosystem ng affordable way naman. Kunyari, yan, meron naman tayong mga murang iPhones ngayon na mabibili, murang iPads. Kasi to be honest, pag gagamitin nyo yung Apple ecosystem, very convenient. Kung lahat ng mga products or mga units na ginagamit nyo is Apple talaga, mapapadali talaga yung trabaho nyo or parang gumaganda pa ang inyong productivity. So, for example, ayan, may ika-copy-paste ka lang sa cellphone mo, copy mo lang, pwede mo siyang i-paste right away sa inyong Mac, sa inyong iPad,
Pag may tatawag sa inyo sa FaceTime or sa calls ng iPhone, pwede lumabas yan sa Mac, sa iPad, ganun naman yung kinaganda doon. I know na marami ring mga brands na pwede naman yung ganun, pero mas iba talaga yung tinatawag na Apple ecosystem. Pero ako, ano naman, iba't ibang ecosystem na ginagamit ko. For example, meron akong Apple, so meron akong Apple ecosystem, Apple, iPhone, iPad, MacBooks. MacBook, meron tayong Samsung ecosystem, so Samsung Fold, Flip, ibang Androids na at yung mga iba pang Android. So, lahat naman ng mga ecosystem ay nagagamit ko. Kaya masarap talaga mag-share sa inyo para magkaroon din kayo ng knowledge when it comes sa mga ecosystem ng mga smartphones. Video sample front-facing camera of the iPhone X. So, ayan yung kanyang quality. And maganda, malinaw pa rin hanggang ngayon. Kahit 7 megapixel ang front camera ng iPhone X. Kung makikita nyo, malinaw pa rin po ang mo offer niya. So, ganyan po kaganda talaga ang mga camera quality ng iPhones. Kahit na mababa megapixel, basta maganda yung software. Kahit na mababa yung megapixel, basta maganda yung pagka-optimize ng software, magre-resulta po ito ng magandang video quality and photo quality. Ayan siya. Video sample rear camera of the iPhone X. So, ang pinakamax sa resolution nito is 4K resolution up to 60 frames per second. Pero itong gamit natin ngayon is Full HD 1080p at 60 fps. So, makikita nyo, hanggang ngayon, napaka-solid pa rin ng camera ng iPhone X. Okay na okay pa rin itong pang vlog mga J-Vlog. Ayan o. Sa mga hindi nakakaalam, ito rin po pala yung mga ginagamit kong unit before. iPhone X, XS Max pang vlog, kaya solid talaga yung camera quality ng iPhone X hanggang ngayong 2024. So ito na mga ka-J-Vlog yung na-purchase nating iPhone X kay Ate Mayet. Ayan siya. So makinis naman itong nakuha nating unit, kahit na second hand siya or napakatagalan na itong unit na to. Tingnan nyo naman okay pa naman siya, maganda pa siya. Okay, wala namang ganong mga dent. So wala siyang dent. Yan ang maganda naman doon, walang dent. Mga scratches is acceptable yan kasi stainless steel yung gilid nito. Kaya madali talaga magasgasan lalo na yung silver niyan. Pero okay naman para sa akin. Hindi naman siya ganun ka big deal. Siyempre glass back, okay na okay yan. And meron siyang dual rear camera. Ito yung camera niya. Buttons ay crispy naman. Crispy parang manok lang. Buttons working properly, ring and silent toggle. So sa screen, wala namang tama yung screen. Camera, so magbibigay na lang ako ng photo samples na ito mamaya. Pero dito tayo sa camera, yan yung kanyang photo mode. So picture tayo. Siyempre, malinaw pa rin to. iPhone X, no? Ganda pa rin. So siyempre, meron siyang portrait mode. Ayan, very simple lang naman. Ito yung sinasabi ko 2x optical zoom na yung telephoto na hanggang 10x digital zoom. Video. So, ang pinakamax sa resolution nga nito is 4K video recording. Ito tayo sa camera niya. Record is 4K up to 60 fps pa. Not bad, di ba? So, 10,000. Mayroon na kayong smartphone na kaya mag-shoot ng 4K video recording. Slow motion. Ayan, meron tayong time-lapse. Portrait, square, and panorama. So, very simple lang naman ang camera app ng iPhone X. At ang maganda rin dito sa smartphone na to, dual stereo speaker siya. So, try natin din. Wala tayo sa YouTube. Ito yung isang speaker niya nandito sa taas. Speaker na sa baba. 11 series naman po ang ating content. 11. Ang maganda dito, stereo speakers, bass quality. Okay naman. Hello! Oh my God. Mututo kasi maraming sugat. Hindi naman kita. So, kamusta ka na? Hi, okay lang. Okay na naman ako ah. Mukha kasi hindi ka okay.
So, pagdating sa speaker, So yan, Stone XA9 pa rin yung sila. speaker niya nasa ano na lang eh. Maganda yung bass quality niya to be honest. Pero pagdating sa loudness, ano na eh, compare mo sa mga smartphones ngayon, syempre mas malalakas yung speakers ngayon ng mga smartphones. Even Android, ang lalakas niyan. Yung speaker nito ngayon nasa average level na lang, hindi siya ganoon kalakas na. Pero kung i-compare mo to nung year 2017, malakas yung speakers nito kasi yung mga kalaban nito, ano lang, mono speaker lang, tapos tunog lata. Pero ngayon, i-compare mo siya sa mga Androids na ganitong presyo. Ang lalakas ng mga speakers ng Android smartphones ngayon. Kaya, yung speaker nito nasa average level lang. Maganda dito, stereo speaker siya, kaya hindi tunog lata po itong iPhone X. Try natin maglaro ng ML lang. Okay? Na-download ko na yung full resources ito. Meron kasi bagong update, di ba? Kaya nag-update siya ulit. Ang maganda dito, available na siya sa mga matataas sa settings. So kahit na ngayon 2024 ay super optimized naman na yung chipset ngayon ng iPhone. Meron tayong HD mode naka-on. Try natin i-refresh rate super. Ang recommended niya lang na graphics is high, pero yung ultra natin, syempre, Apple A11 naman yan, malakas pa yan. Okay? Pero tatry natin sa practice. Abangan nyo na lang sa full review natin abangan nyo na lang sa game test natin dahil doon tayo maglalaro ng, ayan, download complete na. Doon pa tayo maglalaro ng further dito sa iPhone X and maglalaro tayo ng full gameplay din ng ML. So try natin sa practice. Try lang muna natin ha. Maganda dito kasi so cute niya no, lit lang nung smartphone. So ma-reach naman agad yung mga functions. Tignan nyo. Pwede pa to. Ay. Ayan, nakakalaro pa tayo kahit sa high settings ng ML. Kaya kung ML player kayo, makakalaro pa naman kayo ng mabuti dito sa iPhone X. Ayan. Pero expect nyo, kahit sa mga iba kasing iPhone na na-try ko, mabilis talaga uminit yung iPhone. Dito sa, I think pag one game, iinit na eh. Kaya matik pati dito sa iPhone X, baka maka-experience kayo ng mabilis na overheating. At ang dito, pag nag-overheat ang isang iPhone, nag-auto-dim siya nang hindi nyo ma-adjust. So yun yung malupit doon. Na pag na-overheat yung smartphone, nag-auto-dim siya ng biglaan. Parang na rin yun, safety precaution na rin ni Apple sa mga units nila pag nag-overheat. Ayan, tingnan nyo. Nakakalaro pa naman tayo ng mabuti ng ML dito. May mga slight frame drops tayo na experience, pero all goods naman, manageable. Siyempre sa internet, di pa natin matatry kasi nasa tayo, practice tayo. So nakapaglaro na ako ng isang game dito last time. Ay okay naman yung internet connection niya dahil tayo Wi-Fi. Okay naman po maglaro rin ng ML dito sa iPhone X ngayong 2024. So ayan mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main na tanong, sulit pa ba ang iPhone X ngayong 2024? Siyempre sa kanyang presyo na super duper mura na lang, 10,000 pesos makakabili ka na ng iPhone X nga. Tapos before, compare mo before ang presyo niya, napamahal talaga, 60 to 70,000 pesos. So, 10,000 pesos lang siya. For me, yes, magagamit nyo pa naman ng iPhone X ngayon 2024. Hindi ko siya masasabing magiging sulit. Kasi, to be honest, magiging kalaban nyo dito is yung battery talaga. Compare mo sa mga ibang Androids na nagsisilabasan na ganitong presyo na ang lulupit ng specs, ang lalayo ng specs ng Androids dito sa iPhone X eh. Merong mga 5G na, ang lalaki ng storage, ang lalaki ng battery, maganda pa yung display, ang lalaki ng screen size. Kaya marami talagang nahihirapan mag-decide kung anong unit talaga ang bibilin. Syempre marami sa atin yung gusto talaga magagamit ng iPhone. To be honest kasi ibang-iba talaga pag ang gamit nyo is Apple product. When it comes sa paggamit or sa tagal pa netong smartphone na to, paniguradong matagal nyo pa to magagamit kasi yung iOS 16 nga kahit hindi na support ng mga latest updates, yung iOS 16, very relevant pa rin naman yan. Ilang taon pa rin magiging relevant yan kumbaga sa software, sa mga updates ng apps. So, kanyang presyo na 10,000 pesos, for me, not bad. Okay rin naman siya, recommend ko na ganap kayo ng very affordable nga na iPhone na pwede nyo magamit ngayong 2024.
Pero ito, gusto kong sabihin sa inyo, manage your expectation while buying this smartphone dahil yun nga po, ang pinaka-main na magiging kalaban nyo dito is yung battery life talaga. Mabilis po siyang malobat when it comes sa gaming, social media, call and text. Aabot lang to ng isang araw. Baka nga iba hindi pa umabot ng isang araw. Feeling ko magcha-charge kayo dito ng 2 beses. Kung ito lang yung gagamitin yung phone, pero kung secondary phone to, pwede naman siguro to umabot ng isang araw. So, nagdedepende pa rin talaga sa usage nyo ang inyong battery life. At masasabi ko rin, iba talagang performance ng iPhone when it comes sa camera. Kaya okay na okay pa rin pang TikTok, pang vlog, itong iPhone 10 ngayon 2024. For me, kaya pa rin itong smartphone na to makipagsabayan sa mga mid-range smartphone na kapresyo niya dahil super, kahit na napakatagal na ng chipset niya, ay napakalakas pa rin phone yan for gaming. Kayang-kaya pa rin mag-handle yan ng mga games, ng mga modern games ngayon tulad nila ng Genshin, COD, ML. Ayan nga, stay tuned dahil i-game test pa nga natin itong iPhone 10. So yun, kung interesado kayo dito, bisitahin nyo na si Ate Mel sa Green Hills, 2nd floor, stall.